po sa mga bandang 6:30 po kaninang umaga na magsimula na magmarcha yung mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka at mga manggagawa sa sektor ng agrikultura papunta po ng Liwasang Bonifacio at doon nila inaasa mga kasama ang iba pang mga rallyista na abot naman o posibleng umabot ng hanggang 15,000. Mula roon ay pagmamarcha na sila patungong Menjola na mas malapit na po sa Malacanang. Bitbit po nila yung kanilang panawagan na agad na maresolba yung mga issue ng mga katiwalaan sa mga flood control projects at mga farm-to-market roads. At sa mga sandali po ito ay patuloy pa rin po natin kinukuha ang pahayag ng Malacanang at ng Office of the Vice President kaugnay nga po sa mga hinaing na ito ng mga magsasaka at mga manggagawa. Samantala mga kapuso, inihanda na po ang Quezon City Jail na posible pong pagdalhan ng mga masasakdal kaugnay sa maanomalya o manong mga flood control projects. Narito po ang aking unang balita. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw, posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanomalyang flood control project at sa itinatakbo raw na investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagdinig. Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ipakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong Sila yan But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Well, Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang wala dito So ito na ang pinakamalapit. Ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat. Dito po namin dadalhin. We're ready po yung personal complement as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door. May lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya komportable raw na makakagalaw ang 10 PDL. Katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan. May mga kutsyon. Meron din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito. Ayan Tapos meron ding inidoro na may flush. At meron din po silang shower area rito. Meron din pong mga ceiling fan. Wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan. Di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning. Wala nang overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BGNP. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas dapat yung nagnanako ng daan-daan, milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong habang awaiting trial. We're expecting whales. Mga balyena na kukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Bibili rin daw si Secretary Remulla ng mga body cam na ipasusuot sa lahat ng jail guard. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.